Sandali hihiram lang po kami ng ilang segundo sa inyong oras. Sinsawak nyo naman cellphone nyo, isang pindot lang pwedeng maging ambag sa bayan. Hiwa-hiwalay man tayo pero kapag nagsama-sama sa katotohanan at sa pag-share, doon nagsisimula ang pagbabago unti-unti. Ang pruweba nito, mas dumarami ang namumulat dahil hindi tayo nananahimik. Mga kabalik, kapag tahimik tayo, itong resulta. Walang na-freeze, walang naibalik, tuloy ang palabas. Kung kikilos tayo ngayon, gawin ng 3. 1. I-share ito sa 2 GC. Number 2, itag ang 3 taong dapat makaalam. At number 3, mag-comment ng gising para tumaas ang visibility. Pili tayo ngayon, tatahimik o kikilos sa loob ng batas. Sabi ng iba, wala naman mangyayari, pero bawat share may namumulat. At kung walang epekto ang awareness, bakit biglang naglo-low profile ang mga pa-flex ng lavish life? Anak ng politiko, anak ng kontraktor, pati inner circle, biglang private, biglang tahimik. Maganda yan, ibig sabihin gumagalaw ang konsensya o natatakot ang bulsa. Either way, may hangganan ang kalokohan. Kapag gising ang tao, unting-unting nauubos ang species ng mga buwaya ng korupsyon. Ang importante, tulong-tulong, mahirap, mayaman, walang kulay, walang affiliation. Basta Pinoy, laban tayo. Unity ang objective. Kahit baby steps, resulta pa rin yan ng pag-share at pakikisa. Hindi to fun wars. Corruption, politician o government official lang ang usapan. Investigation muna. Tunay na resibo ang basehan. Share mo to, ambag mo sa bayan. Walang mawawala sa'yo pero pwedeng magbago ang Pilipinas. Comment gising kung kasama ka. Pilipino. Gusto ko po na lumaki yung mga anak ko na payapa po ang ating bansa. Isantabi po muna nila yung mga personal issue at unahin po ang ating bansa. Kriminalidad, hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan, kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin at kailangang malunasan ng mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Magkaisa na lahat. Kasi kung tayo watak-watak, walang mangyayari sa bansa natin. Kundi puro gulo, puro away, walang mangyayari. Hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Panawagan po namin sana magkaisa na lang po tayo kung ano po yung adhikain o yung pangako o gusto na mangyari po sa lahat ng Pilipino matupad po. Set aside natin yung difference natin para by the end of the day, pare-pareho tayo Pilipino. Mag-focus po ang gobyerno sa iba't ibang uri ng suliranin at problema po ng bansang Pilipinas. Kailangan din po ng mga nanunungkulan sa ating bansa na may nagpapaalala sa kanila kung ano ang dapat na iprioridad sa kanilang panunungkulan sa ating gobyerno. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Ang panahon, kinabukasan ng bansa. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema.